May namumuong tensyon ngayon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil hindi umano sinusunod ng administrasyon ang mga napagkasunduan sa Mindanao Peace Process. Dahil dito, libo-libong Bangsamoro ang lumahok sa isang malawakang kilos protesta sa Cotabato City. Si Elmar Forzuelo magbabalita. Aabot sa mahigit 400,000 Bangsamoro ang nagtipon-tipon sa Bangsamoro Government Center sa kahabaan ng Gutierrez Avenue sa Cotabato City, araw ng Huwebes, Hunyo 25. Layunin ng pagtitipon na iparating sa pamahalaan ang kanilang mga panawagan kaugnay ng umano'y mga ang nangyayari sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa opisyal na pahayag ng Recover BARM Now, sinabi ng grupo na hindi umano nasusunod ng kasalukuyang administrasyon ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB at ang Bangsamoro Organic Law. Binigyang diin ng grupo na nais nilang mabawi ang BARM mula sa mga umano'y pang-aabuso. Panawagan din nila ang ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement of the Bangsamoro at ng Bangsamoro Organic Law. Kasama rin sa kanilang panawagan ang pagpapaalis sa mga tinatawag nilang oportunista sa Bangsamoro. Hiniling din nila kay Special Assistant to the President Antonio Lagdameo na huwag makialam sa BARM elections. Kung bakit to recover, kasi nga dahil kami ay stakeholders po, no? Lumahok ko kami sa plebisito para magkaroon ng ma-establish ang Bangsamoro Autonomous Regional Government matapos maaprubahan yung panukalang RA 111054 o yung Bangsamoro Organic Law, na kung saan ay mula noong nagkaroon ng na-establish ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at matapos maupo si Haji Murad Ibrahim o si Kagi Murad at napalitan noong nakaraang taon, nakita na namin na hindi na yata naaayon sa itinatadhana ng Bangsamoro Organic Law at ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro yung pagtalaga sa bagong punong ministro ng BARM. Sunod-sunod po yung mga pangyayari niyan. Nung tinanggal si Kagi Murad, pinalitan na rin ang ilang mga miyembro ng MILF doon sa Bangsamoro Transition Authority. Nanawagan si Dato Abdelwin Dat Sangkula, tagapagsalita ng Recover BARM Now, sa pamahalaan na agad tugunan ang kanilang mga hinaing. So nakita ho namin dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari ng pagtanggal ay napag-isipan ng ilang mga kasama natin dito sa rehiyon ng BARM, lalong-lalo na ang mga miyembro din ng mga MILF at mga CSOs, mga academe at iba't ibang sektor ng kababaihan at kabataan na kailangan na natin ilabas yung mga hinaing na ito at maparating sa national government na hindi na nararapat yung mga ganitong mga pagtatanggal sa mga pamunuan ng MILF sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, sa panayam ng SMN News kay former Defense Secretary Norberto Gonzales, sinabi nito na malaki ang pananagutan ng kasalukuyang administrasyon kung bakit nagkakaroon ngayon ng kaguluhan sa BARM. Precisely. Hindi naman mangyayari yan kung hindi sila inuutusan o kaya kinakasapakat ng mga nandito sa taas. Kaya ganyan na nangyari. Yun ang naging kamalian ng ilang leader ng mga Muslim natin, na ang kanilang mga namumuno, pinagtiwalaan nila ay nakisali sa pagdanakaw, paguluhan. Kaya ngayon, anong tingin sa kanila tuloy ng Malacanang? Utusan. Hindi sila tama kanilang sinasabi. Hindi sila kinukonsulta. Basta ang inilalagay sa pwesto ay yung mga katulong sa pagdanakaw. Yan ang napakasakit sa BARM ngayon. Binigyan din ng dating kalihim ng kasalukuyang namumuno sa BARM ay nagpadala at sumali umano sa malawakang korupsyon na nangyayari sa bansa. Pumayag sila na masali sa pagdanakaw. Alam mo yung BARM natin, isa yan sa para pag ginawang laundering ng mga perang ninanakaw dito sa kabadampayan natin. Napasama sila dyan, kaya magulo yan. Ayon pa kay Gonzales,
Dapat balikan ng mga Bangsamoro ang sakripisyong kanilang pinagdaanan upang makamit ang kapayapaan at hindi magpadala sa korupsyon. Kasi napakalungkot na napakalaki ng sakripisyo tapos nasabit dito sa pagnanakaw at kaguluhan nangyayari sa buong Pilipinas. Kaya isa sila sa nararapat na pag-usap-usap. Tingnan nila, reviewin nila yung bakit sila nag-revolusyon ng araw. Kaya lang, pag-aralan lang mabuti, tingnan nila. Hindi ko sinasabi na mag-revolusyon sila ulit. Pero dapat ilabas nila ang kanilang pag-iisip tungkol sa ano ba ang nangyari. Bakit nagkaganito? Sa huli, nilinaw ng Recover BARM Now na hindi sila titigil hanggat hindi nila nakakamit ang tunay na kapayapaan. Ayon sa grupo, maaari pang masundan ng iba pang mga kilos protesta ang kanilang isinagawang pagkilos ngayon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News.